This episode, sama kayo sa second day namin sa laot. Spearfishing adventure tayo sa mga isla ng Coron. Fingers crossed, sana malalaki at marami ang huli natin ngayon. Good morning! Okay lang yung tulog ko, guys. Magandang gabi mga parchong. Morning mga parchong. Basta yung tulog natin dyan. Pagising namin, kinailangan naming dumaong sa isla para mamili ng supplies at yelo. Good morning mga parchong. Welcome back to an episode of YouTube channel. Si Patrick di nakatulog dahil meron daw malakas sumilik. Dito po pala dito ba? Sino kayo? Badang dito ba? Plano ngayon bro? Asan tayo mamamana? Secure muna tayo ng ice mga parichong kasi may isang gabi pa tayo and later ay mas malayo pa yung area na pupuntahan natin. Hindi pa namin napupuntahan, even kami hindi pa namin napupuntahan. Diyan sa may unahan na ng konti, kung inyo pong maalala tayo ay nakahuli ng King Mac. Nagpahinga sila dahil na-overload sa lobster. At doon kami madalas makahuli ng mga pelagic ni Maki. Kaya pag umaga kasi mas active yung mga pelagic doon, try natin i-scan yung area ng mas maaga. And after that, may isang bahura kung saan tayo unang spot nung unang dayo natin. Kung saan tayo nag-breakfast. Kung saan tayo nag-breakfast ng lobster. And after nun, tanghali, biyahe tayo dun sa talagang area na plano nating puntahan. Grabe yung namin kagabi, guys, yung kwentuhan. Oo. Napakasarap talaga. Talaga, yun yung isa sa talagang pinaka main event. Pinaka magandang gawin pag Pamamana, yung isda, ay ano lang yun, spice. Pero yung pinaka main event is yung pakikisama. the way how you make friends. Clap your hands. So yun, tatlong dive tayo. Umaga, tanghali, at saka yung pinaka-destination natin. Yung malayong isla. Malayong isla. Excited, bro! Nagising ko lang at saka na-hype na ako. Energize agad. Kung kayo first time din, kami first time din. First time tayong lahat. Awit! Nagising lang namin pero puro kalokohan na agad. Yes, sir. Start the day with full of energy. Yan. Huwag pa patay-patay, di ba? Advice ni Joy Adventures, start the day with full energy. Huwag pa patay-patay. Kasi if you start the day weak, your blessings will be weak. We learned something new today. Energy. Good morning mga pare-chong! Isang panibagong dive, catch, and explore ang gagawin natin. Sa mga bago sa channel dyan, mag-subscribe muna kayo para lagi kayong updated sa ginagawa namin. Alright, travel muna tayo ng ilang minutes papunta sa spot. At before tayo magsimula sa dive, painit muna tayo. Sabi nga ni Joy, dapat energize. Keep the positivity up and always enjoy everything that you do. Alright mga parichang! Tapos na namin magpainit. And we're now here sa first spot of the day. Dito nakakuha si Joy ng King Mac. Okay guys, fingers crossed. Hopefully, this morning makakuha tayo ng isda. Wala lang sana mga kaputok. Mga kaputok. Time for some action, guys! First drop of the day, at 14 meters. Na-overestimate ko ang depth. Supposed to be, mag-drop lang sana ako ng 10 meters para maka-stretching at matrigger yung diving reflex or adaptation sa tubig. Kailangan talaga ito guys para di mabigla yung katawan. And since kagigising pa lang din natin, so chill-chill lang muna tayo. At sa di kalayuan mga parichong, merong coral trout o lapu-lapu. Focus na tayo dito. And let's aim for the target. Here it goes. Parang hindi na tamaan mga pare-chong. Pero good shot yun. Ganyan talaga ang behavior ng lapu-lapu. Papasok sa bato o corals. Let's get some air and balikan lang natin yan.
down again to retrieve the fish. First thing you should do at situations like this is spot first your line para alam mo kung saan i-maneuver. Second is check the fish kung malakas pa ba yung galaw. But in this case, wala nang masyadong movement. But still, don't let your guard down and dapat line management yung nasa isip natin. Keep the line away from your body para iwas disgrasya. And now that I got the fish, time to go back up. After ko string yung isda guys, may pating na lumapit. Gusto siguro manguha ng tax parichong. Not this time, Sharky. At this point mga pare-chong, ito yung moment na nakahuli si Joy ng himang tangigi sa kalahating oras. Actually, tinuro niya sa amin kung saan mag-abang. Pinuntahan namin ang spot, kasama siya, kaso umalis kami agad dahil walang nagpakita. Dahil desperado na kaming makahuli, humawalay kami sa kanya at ayun, ilang minuto lang dumaan, nagsadatingan sila lahat papunta kay Joy. Samantalang kami, wala kahit isang tangigi. Yung naririnig nyo, that's me trying to equalize. Lumala na ng tuluyan ng sipon. Sa bago sa free dive, once may sipon ka, bilang na lang ang mga natitirang dive. Nagpasya din ako na magpahinga dahil yun nga, hirap na mag-equalize. Every catch is a blessing, kahit maliit. Pero at the back of my mind, bad trip pa rin ako kasi alam ko na ito na yung magiging isa sa mga huling dive ko sa trip na to. Biglang sumigaw si Joy. Need daw niya ng backup shot. At nagbato-bato pick pa nga kami kung sino mag-backup. Since ako yung natalo, ayan, goods pa rin. Nice fish, ka-adventure! TV, ano yan? Dugtot. Kinilaw na dugtot. Yan. Bakit? Wala ba tayong King Mac dyan? Ison King Mac. Ang problema lang sa King Mac kasi, Oh. nakailang kilaw na tayo ng King Mac. Ilang araw na. Ilang araw na. Kaya maiba Dugtot naman naman. tayo. Dugtot na naman. So, time check guys. 2 hours pa. Pilar! Walang gana. Grabe oh. Ay, pala bigla check. Dugtot yan. Sulit ang biyahe. Harap, simple buhay. Simple lang. Balag po bro. Surhan. Uy,
Dugtot na kinilaw. Sapaksiw. Fresh na fresh. Grabe naman yan, SARS. Alright, new spot. At ito yung pinakamalayo na napuntahan namin. Since busog pa ako sa lunch namin, I decided na mag-dive bomb lang muna. At ayan, may talakitok na dumaan. Try natin i-attract ng fish call kung lalapit pa. Pero hindi curious yung isda guys. Let's try to shoot kung aabot ba. Buti na lang at natamaan pare chong. Ito yung unang isda ko for this noon time. Second dive ba mga pare chong? Isang big eye emperor. Medyo mailap tong isda na to. Pero this time, naswerte ako at nakadive ako sa blind spot niya. Tinry ko lang mag-close ang gap at mahirap din yung posisyon ng isda. Let's hope for the best na lang. Here it goes. What a lucky shot! Right in the middle of the fish. At ito yung pangalawa kong huli on this noon time. Dito guys, dive bomb ulit. Pinwerte tayo ngayon. Sunod-sunod yung isda. Siguro na-attract sila sa commotion na ginagawa ko kaya sila lumapit. Mailap din tong isda na to. Isang green jobfish. Napakasarap din ng isda na to. Paborito to sa mga taga-Hawaii at tinatawag nila itong uku. Nag-glide lang ako pababa dito guys at nag-fish call para ma-attract ang isda. Akala ko nga wala na akong chance sa kanya. Pero biglang lumingon. Huwag na natin palampasin to. Kunin na natin. Diri guys, magbisaya ta kung angayan ba. Pero kining isdaan ni, ilang behavior kung maigo na sila, ilan ang ibagnod ilang kalawasan sa bato. Bahala nagmangilamos na sila og balas, basta makabagnod ilan ang buhaton. Pero bright matagamay pare chong. Atong birahon pud ning atong linya para di mabagnod ning namong. Sayang pud mukaon ta niya madamage ra pud siya. Lami gyud tong intact o compact ang iyang kaunuran. Mauna, birahon nato ni pasaka og dali-dali ato dayong i-dispatch para dili ma-stress ang isda. Og dili pud ma-stress yang karne. Sa pamaagi ani, malasap-lasapan nimo ang iyahang puno na flavor. Mauna sa among experience pare chong, mas mopili gyud mig binanaan nga isda kaysa paliton sa tianggi. Wala sad ko ng daot kay kabalo mo ngano? Lami ra jud ang kalahi ug lahi ra jud ang kalami. Sheesh. Dito guys, on my way to the boat, may School of Rainbow Runner na nagpakita. Pero ang layo nila. So hayaan lang muna natin yan.
All of us got back to the boat and we decided to go back sa spot kung saan nakahuli si Joy ng 7 king mackerel. Napakasad ng lugar na yon. Walang mga bait fish. Siguro binugbog na yung spot na yon at nagkakalungkot lang. Di bale, let's just enjoy this beautiful sunset mga parechong. This kind of experience is one of the greatest thing in life. You get to be with yourself in nature, you get to enjoy quality food with friends, quality time, making memories and friendship like no other. Indeed, this trip is one of a kind. And we will show you an example of off-the-grid moments namin. At ayan mga parechong! Magandang gabi sa ating lahat. Guys, dito tayo namana kanina ng King Mac. Pero wala tayong huli. Doon lahat kay Joy. Saan ba yun? Ayan, yung taong yun. Yan, kinubos niya lahat ng hing. Balik tayo dito guys kasi yung pinuntahan natin na spot medyo alanganin yun. And right now, we are enjoying this beautiful sunset in Hatipo, Coron. Disgusting. Yan, napakaganda guys. Tignan nyo yung mga bro. palms guys. Napaka-dope. Napaka-dope. Nag-smoke, nag-load, nag-choke. Tayo mag-elevate. Pero wala akong kablas lyrics guys. Ganda tayo. Ganda. Ganda ba? Grabe yung kayo ba? Grabe yung kayo ba? Ito yung mga moments guys na mahirap i-describe sa camera. Yes sir. Ano siya. Tsaka hindi pa marami ang nakakita dito. Siyempre kasi sulok na ito ng Coron, malayo na. Malayo na. Natural yung ganda. Grabe guys, napaka-euphoric talaga yung feeling ngayon guys. Yung best part man yan is galing tayo ng spearfishing. At mamaya guys, mag-ihaw, magkain tayo sa mga huli namin. Bro, what's our menu for today? I mean for tonight's dinner. Ano pagkain natin bro? Master Chef! Master Chef? Surahan Grill! Surahan Grill! Surahan Grill! Green. Hindi yung surahan na na slender. Surahan talaga na Green. green. Legit na masarap. It's organic Surahan because it's green. Ang pinakamasarap na grilled fish sa buong mundo. Yes sir! Masarap pa kaysa Sa kanya. Choo! Shoo shoo shoo! Choo choo! Patay! Akala ko sperm whale. Sunod dito sa daplet akong isunod-sunod. Ako, sarap. Malupit naman ni native oh. Pwede na mag-vlog para sa atin. Malupit. Hindi na talaga ni Patrick oh. Atay pa. Natin yan. Yung atay ng bro. The next day. Guys! Good morning mga parechong! Just woke up. Wind. Parking na yung ulan. Tingnan lang natin kung meron kasi kahapon dapa ako ng dapa. Iba kasi ang tinamaan mo. Dapa ng isda. Hindi isda ang tumadapa. Maingat muna kami guys. Time for some action parechong. Warm up lang muna tayo sa mababaw. At meron tayong nakitang school of batfish o GT, Giant Toblerone. Medyo maganda yung agos ngayon guys. Maraming bait fish. Hopefully, meron tayong mahuli. Let's go! Second drop. Observe lang muna tayo sa paligid. Nabulabog yung mga bait fish. It's a good sign guys. Baka may naghahunt sa kanila sa malapit. Kaya antay-antay lang tayo dito. Baka maswerte tayo. Third drop pare chong. Meron akong nakitang shadow dyan sa ilalim.
Di lang ako sure kung anong uri ng isda. Distansya lang muna ako sa bato kung saan ko siya nakita. Baka matakot pa yung isda at di lalapit. In position na ako. Na-overestimate ko yung distansya. Malayo pa pala yung isda. Di bale. Nakapagpahinga naman tayo ng maayos. Dahan-dahan ko lang lapitin yan para hindi mabulabog. Isa palang Harlequin Sweet Lips guys. Napakalaki pala nito. Kaya siguro ito mailap. Di talaga lalapit. Ako na lang ang nalapit sa kanya. Ito ata yung pinakamalaking Harlequin na nakita ko. Tignan nyo yung movement ng isda guys. Buti na lang at di ko minadali yung pagtira. Here it goes. Let's watch. Di ako sure sa tira ko mga parechong. Pumasok kasi sa bato yung isda. Pero walang movement. Balikan na lang natin yan mamaya. Hinga muna tayo. Kaya pala wala ng movement guys. Na-headshot sa ulo pala. Sheesh! Ayos, wala nang laban pa. The story behind this fish guys, drop ako ng 16.5 meters. Nagpakita siya, sumasayaw lang hanggang lumayo. Paglayo niya guys, tinira ko na lang at nabuti na lang na headshot at na stone shot sa ulo. Plus headshot sa ulo. Dive na naman tayo. Pero before tayo magpatuloy, mag-subscribe muna kayo. Napakalaking tulong ang pag-subscribe niyo mga parechong para din makamake kami ng content gaya nito. Salamat sa pagsuporta. Balik tayo dito guys. Isang napakadelikado na moment. Palakas na palakas yung tunog ng isang bangka. I'm sure na dadaan yan sa malapit natin. Sa makikita nyo guys, mayroong sweet tips yan sa gilid. Pero nag-alangan din ako sa size. Kaya hayaan lang muna natin yan. Hanap tayo ng iba. Let's go! Tumingin talaga ako sa taas guys. Napakalapit na talaga ng bangka. Pag ganitong sitwasyon, di mo na ako aangat hanggat malayo na yung tunog. At ayan, mayroong giant Toblerone. Kunin na natin to. Talaga tayong chance dyan sa mga King Mac na yan. Para kay Joe Adventures lang talaga yun. Update lang mga pare chow. Alam mo ilang oras na ba kami dito? Mga 2 oras na siguro, 3. Pero isa pa lang yung nahuli. Iba-iba talaga. Samantala kahapon, tiba-tiba yan, taong na yan. Depende talaga sa panahon yung pangisda. At saka depende sa ano. Ang daming factors. The point is, hindi siya madali. Mahirap siya. Enjoy lang siya tignan. Ako nga, magayak na eh. Wala pa rin. Yan siya. Sabi nga, ano ba, saan ba kami nagkamali? Pero, bro, it's not you. It's us. Ayan, sabi ni Kuya Kim, weather lang. A few moments later. Come on, bro. Nahuli dyan. Ayos. Woo!
Grabe naman yan. Nice! Ka ba talaga nagkamali kasi? Alam bro. May mali ka talaga bro. Pati yung isa yan, may mali ka din. Mali sa amin? May mali talaga kayo. Something's wrong. Sabi niya, dito taga dito, wag natin lapitan. A few moments later. Grabe si native oh. Dito bro. Grabe. Puno dito bro, mga laman ba? Ayan po mga huli natin, mga kaparichong. Mga kaparichong. Yan, sit lips, tsaka yun, may lobster tayo. Finally, nakauwi na kami after several days. Hello guys. Nakakatulog na rin kami sa Buhago. Exploration and traveling and bahura to island. Dito na tayo sa Kanipo Island. Pero syempre yung huli natin, nandito na, nakatulog lahat. Pero before that, syempre mga pares yung kasama natin sila Native Channel. Yes, mga Patrick Ham, Baki TV, at none other than Joy Adventures. Yan. Maraming salamat sir sa unforgettable moment. And panawagan sa lahat, not only Lurop, not only Patrick, not only Sean, not only Sisid and Harabas ang welcome pumunta dito sa isla. Lahat kayo na gusto pumunta, you are more than welcome to visit. Yeah! So pwede ba kami bumalik? Pakita natin yung huli bro. Guys, so pakita natin yung mga huli natin. Yun. Ayan, merong batfish, merong purple cod na grouper, very rare species, sweet lips, jobfish, at iba't ibang klase ng suno. Siyempre, yan, tagigi, cuttlefish, saka yellowtail, bali. Yellowtail bro na? Yes. Uy, habol pa. Mabigat! Alright mga parachong, so dito tayo sa pagbibintahan natin ng isda. Ayan, timbang na. Ayan, tignan natin kung ilang kilo lahat. Ilang kilo lahat, okay. Mga 80 plus.